Mutya ng kidlat, pangil ng kidlat, magagamit mo lamang ito kung meron kang aral ng Metatron. Yung kakomento ng kuya ng ating Kagimat, nabigyan natin din ng kasagutan. Tara, Kagimat. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Mapagpalang araw sa inyo lahat mga Kagimat. Meron kasing komento ating Kagimat na mapapagana mo lamang talaga yung kidlat, pangil ng kidlat o mutya ng kidlat, kung meron kang aral ng Metatron. Kailangan mo nang aralin muna yung Metatron bago ka magkaroon kakayahan ng kidlat. Okay? Kasi nga nakita nila yung Metatron. Ito yung katanungan yung kay Kuya komento. Maraming salamat sa komento mo, Kuya, kasi nga palit talaga kuro-kuro, nire-respeto ko niya. Pero syempre, bibigay ko, dahil komento ka sa akin, bibigay ko aral naman ng ating Kagimat. At bibigay iba't pang idea. No, Kagimat to. Bigyan idea, sa dami nagbebenta ng mga panglakidlat o ngipin ng kidlat, na may aral sila, merong mga sikat ng mga antingero at mga gagamot na nagbebenta ng mga kidlat, pero hindi nila binentahan ng aklat ng Metatron. Pero napagana nila. May mga testingan, merong gamutan, merong depensa kabal, 'di ba? Yung mga mga idea na yan. Diyan binigyan ko na kay idea. Sana binigyan nila Metatron. Kung yung kay Kuya talaga. Kung yun ang maaral ni Kuya, respeto din naman namin. Pero dahil nga nagkomento ka, bibigyan ko na din ng komento yung sa amin. Bibigyan ko idea, no? Kasi sa part kasi ng sarado isip natin sa isang aral kasi, diyan ang pumisang, minsan nakipagtalo pa tayo, halos makipag-away tayo. Ngayon, ako po hindi yung may nagbibigay lang ako ng idea sa inyo. Binibigay ko ng idea sa mga ating natutuklasan, no? At marami naman tayong nabahagi sa inyo na nabago yung mga ibang at binago natin. Kasi nga, natuklasan natin na ganun talaga. Ngayon, kung agis kayo sa aral lang, may script lang po kayo, baka kayo negatibo. Mga Kagimat, bibigyan ko na halimbawa, kagaya Metatron, bigyan natin Metatron. Metatron kasi sabi nila, meron kasi level ng langit, nandun siya sa malapit sa Panginoon, sa Diyos Ama. No? Ngayon, kung si Metatron yung mas malapit sa Diyos Ama at mas malakas kaysa kay San Miguel, bakit yung pangalawang laban ni San Miguel ang bubasa sa kailaliman nung pinunta niya si Lucifer, nung lumakas si Lucifer dahil sa nakakita siyang dalawang kawang siya at sumalip sa kanya? Paano po nangyari na bumalik si si San Miguel sa Diyos Ama, at si San Miguel siya yung hinati po sa 7 hanggang sa naging 7 arkanghel at lumakas si San Miguel. Kaya tinalo ulit siya. Kung yung pala mas malakas daw si Metatron kay San Miguel at mas malapit sa Panginoon, bakit si San Miguel ang pinapunta sa Panginoon imbes na si Metatron ang pinababa kay Lucifer? O yung mga dagdag idea po. Kaya magkakaroon kayo ng kalituan. May mga aral din na si Metatron, siya yung evolution ni Enoch. Si Enoch kasi is tao, no? Paano siya naging mas malakas pa kay San Miguel? San Miguel is Archangeles. Oh, 'di ba? Yung mga part ng part ng mga ganang. Kung kasi naging saint o santo si Enoch, sabi natin santo, tao naging santo, naging saint. Ngayon, kagaya ni Saint Benedict, naging santo. Saint Benedict nga, di ba? O, kung malakas si Saint Benedict, ba't siya nung dumawa siya sa Diablo, o demonyo, ba't siya sinaniban ni San Miguel para matalo ni Diablo? Ibig sabihin, pa rin talaga, ang Archangeles. Yun mga part ng kalituan. Meron din kasi iba't bang kalituan about kay Yahweh, di ba? Ayun, sikat talaga ngayon, yung YS na Yahweh. Ayun, si Yahweh kasi sa ibang aral kasi, mahapunan nyo, is Diyos Ama. O. Ngayon, Diyos Ama. Pero maraming lihim ng ganyan kasi. Meron kasing 72 names of God. Merong lihim na lihim. Merong inilihim sa mga musmos at walang alam o sa mga bata. Na sabi nga, pag ikay sinilang sa mundong ibabaw, pangalan ko una mong tatawagin. Yun yung sinabi sa mga history. No? Bibigyan ko yung idea, hindi ko sinasabing tama ko 100%. Ang binibigyan ko lang yung idea para manuklas din kayo. Para yung kay Kuya sinasabi na ganun lang, is ako, against po ako doon.
no, na yun lang tatanganin niya. Nirespeto, pero ako sa nag-comment sa akin, ako ho, against po sa sinabi niya talaga na part ng kailangan mag-Metatron. No? Ngayon, marami kasing ganun kagaya nung sa Yahweh kasi, sa ibang aral kasi mapo ninyo, si Yahweh kasi yung Diyos Ama, Diyos Anak, meron Diyos Anak, Diyos Espiritu sa tatlong persona. Pero yung tatlong persona kasi is solid Diyos. Isa lang siya. Oo. Tatlo pinag-isa. Parang ganun po. No, marami po kasing kalituhan po kayong ma maano pong ganun. Kagaya St. Benedict. St. Benedict, meron kasing aral na St. Benedict ay naging hari ng mangkukulam kasi tinapos niya lahat ng mangkukulam. Meron kasing aral din na si St. Benedict, ang reyna ng mangkukulam ay yung asawa niya. Tinapos yung asawa niya. Kaya siya naging hari kasi reyna tinalo siya naging hari. Pero hindi siya hari ng mangkukulam. Siya yung tumalo sa mangkukulam na reyna. Malilito po kayo. Kaya ngayon, binibigyan ko kayo ng iba't ibang aral na idea na hindi ko 100% na isa lang aral ko ng ganun. Tuklasin nyo rin din, kayo din magkakasumpo na. Sabi ko lagi sa inyo, ako po ay nagbibigay mga iba't ibang idea lang. Hindi ko sinasabi mo 100% alam ko lahat yan o tama ako. Binibigyan ko ng iba't ibang idea na tuklasin nyo rin din po na kayo din makakatuklas ng katotohanan. No, sa part ng mga ganang basta yung kay kuya, sa akin, is hindi po, against po sa kanya. Nare-respeto ko naman kanya sa aral niya, pero syempre, nag-comment sa akin, kaya kailangan ko nung sabihin sa kanya na sa akin, against na ako doon. No? Na about sa ganoon. No? Pero syempre, binigyan ko ng idea, no, kung tama yung kanya, kayo din makakasumpo sa mga nanonood dito. Binigyan ko lang ng mga iba't ibang idea. Marami pa po na kung ililista ko kasi, marami pa kasing ibang kalituhan pa kasi. Kaya nabibigyan idea pa. Yung Arang Makdamak sa Dam, di ba? Ang kasama niyan, 7 Arkangheles kasi. Di ba? 3 persona sa binil, 3 persona na nasa likod. Hindi yung Arang Makdamak sa Dam. Pag nakita mo kasi yung Arang Makdamak sa Dam, is sa part kasi siya ng Arkangheles. Di ba? Sa Arkangheles, kasama niya yung 7 sa paliwanag kasi yan hanggang sa likod. Kasama yung mga 7 Arkangheles. Ngayon, pati sa may Roma. Ngayon, yung Arang Makdamak sa Dam, kung part siya ng 7 Arkangheles, sa Atardar naman, pag binasa niyo yung basag ng Atardar, nandun yung Arang Makdamak sa Dam. Sa Atardar naman, 7 Berhenes. Kakano kayo lituhan, no? Arkangeles Spirit. Yung mga binibigyan ko idea na may mga lihim kasi dyan na ganyan po na kailangan din nating tuklasin at unawaan maigi. Ngayon, kung kayo kasi at sarado isip nyo, ay makikipagtalo kayo. Ngayon, ginagawa ko sa inyo, bibigyan ko idea, kayo monoklas, huwag kayong makikipagtalo sa isang aral lang. Kasi ganito ba yan? Kung tinuro ko lang, ganito lang. Hindi ko binigay ibang idea. Makikipagtalo kayo sa ibang healer. Wala pong mangyayari pag makipagtalo kayo. Kasi mas matalino ang nakikinig kesa nakikipagtalo. Pakinggan nyo yung aral nila. I-adapt nyo. Tapos, aral-aralin nyo rin. Pag tugma-tugmain nyo, makatuklas kayo ng mas magandang aral pa. Huwag kayong makipagtalo po. Sarado po isip nyo. Mas matalino yung nakikinig kesa nakipagtalo. Marami po kasing ganun na kalituhan po na mangyayari na tutuklasin nyo pa rin talaga at kayo makatuklas. Kaya wala pong makakapaghandle. Kaya marami po nagtatalo ng ganun pagka po saradong isip. Kaya binigyan ko ng mga idea kayo about sa mga Metatron tsaka sa komento ni Kuya, no? At tsaka sa iba't ibang idea. Kaya sana iwasan natin makipagtalo lalo sa mga kumekomentong ganun. Basahin nyo na lang yung nila, yung mga komento nila, tapos yan, tuloy nyo lamang yung pagsasaliksik nyo at sa iba't ibang idea, hanggat makakatuklas pa tayo ng ibang mga idea na kalituhan nyo, gagawin natin ng paraan po yan. At sana makatulong sa inyo yung mga ganitong idea, yung kalituhan. Marami pa po ang kalito. Kata ko po, ay nalilito pa rin po sa mga, kagaya po nung part ng pagpapasapi, ang sabi nga ng iba na lumalabas ngayon sa social media, na walang aral si Jesucristo doon sa pagpapasapi kasi ang Jesucristo ay pagpapalayas ng mga masamang espiritu at mga demonyo sa tao. At tawag dito, yung
Yung sa panawag naman ng mga kumbate, ba't nila tinatawag, pinapupunta sa katawan ng tao? Tinatawag sa katawan ng tao daw, at dapat kay Jesucristo gamitin. Ngayon, kung malilito naman kayo, bibigyan ko ng mga idea ang kalituhan. Kung yun lang po ang kailangan natin, bakit po may gumagamit ng mga, sabihin natin, sample lang, yung mga, huwag lang magbigay ng pangalan ng grupo. May mga gumagamit ng mga kalikasan, o mga halaman, tsaka mga kahoy, bato, no? Para magpagaling, di ba? Kung sinabi lang na kailangan ipatong mo lang kamay mo, ba't gumagamit yung iba ng mga halamang gamot? Sa mga halamang gamot, yung iba, wala silang wala silang pagtatalo doon sa gano'n. Pero ang nagkatatalo kasi, kumbate tsaka baklasan. Ngayon ako po, nanggaling ako sa kumbate, tapos nagbaklasan ako, lahat po yan nirespeto ko, pero lahat ginagamit ko, kailangan po, tuklasin nyo rin yung mas malinaw pa. Pares kung ginagamit ko yan, nakipagkumbate ako, nakipagbaklasan ako, nagamit din ako ng mga kalikasan. Bakit po yung pagpapalakas din natin ng kakayahan, gagamit din tayo mga meditation, di ba? Yung meditation, may bilugang buwan, di ba? Mga ganap, pag-cleansing, na hindi naman ginamit ng ating Diyos anak na si Jesucristo, na ating Panginoong Jesucristo. No, marami kasi, malalim po kasi ang mga ganyan po. Kaya kung kayo'y saradong isip, makikipagtalo lang kayo. Maganda po niyan, aralin niyo po yung aral din nila para magkaroon kayo ng mga idea. No? Hindi po yung makikipagtalo pa tayo. No? Palit-palitan din ako. Kung meron kayong dagdag idea, comment down lang po kayo. Pero iwasan natin magtalo-talo. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Mali sa puso at susi ng Team Health Yagimat.